Hi guys! Today magkaroon tayo ng shoe review ng Li-Ning Bad 5 Furious. Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness-related videos, mag-subscribe ka na, i-click mo na rin yung bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. Ito na yata ang top 1 outdoor shoes ko so far this year. Yung Bad 5 na series ng ng Li-Ning, no? Parang most of it naman, mula dati pa na napapansin ko na yun, makikita ko na rin sa mga Li-Ning sites na parang talagang outdoor shoes siya. Kaya rin siguro nasabi ko na, no, na sa start pa lang, ito na yata yung top 1 kung outdoor basketball ang pag-uusapan nga. Explain ko kung bakit, no. Punta muna tayo sa aesthetic and material. Parang merong 6 na colorway ito. Magaganda naman yung iba pero hindi lahat panalo, no. Nagamit ko na yung white and green nito, which is yun, talagang panalo yung colorway na yun, maganda yun, no? Isa rin to sa mga gusto kong colorway. Kung talagang outdoor ang paglalaroan nyo, maganda syempre dark color kasi para hindi kagad madumi yan, di ba? Yung uppers nito, 2 layer ng mesh, no? Tinatawag nila itong cool shell. Yun yung technology ng uppers. Talagang cool talaga siya. Napaka-breathable ng mesh na uppers na to. Meron din po siyang, ito yung talagang isa sa mga halatang halata sa kanya. Tinatawag nila itong solid system. No, itong strap na to, solid system. And talagang solid siya kasi nasa loob actually siya ng lacing system. No? Nasa loob siya ng lacing system. Ayun. Talagang pag hinigpitan mo, mararamdaman mo yung lockdown. No? Next, gumamit po ito ng Light Foam Plus. Yun yung pinaka-main foam. Yun yung kanyang cushioning setup. Heel lock dito, no? For heel containment, mamaya natin pag-uusapan yan. Meron din pong Pro Bar lock. Laging nilalagay yan ng Li-Ning sa mga top na sapatos nila. Ito ang kanilang torsion plate and arch support, no? TPU lang naman, pero okay na rin. At least meron. Low cut po ito. Gusto ko yung silhouette niya. Actually, gusto ko yung shape niya. Kaso lang mukhang ano to eh. Parang alam niyo yung mga CrossFit na shoes. Alam niyo yung mga pang weightlifting shoes. Basta pang training shoes, mostly ganito yung nakikita ko eh. Kaya yung iba, no, yung ibang pinakitaan ko nito, iniisip nila training shoes ito. Pero yun, gusto ko yung yung silhouette niya, yung shape. Kaya mataas ang ibibigay ko dito kasi ginampak na nila lahat except yung carbon fiber na torsion plate. And may nakalagay actually ditong boom sa likod. Ayan, may boom dyan na nakalagay, no? Kasi napansin ko, meron pa siyang isa pang foam dito sa heel. So parang may boom pad siya dito sa heel. Mamaya natin pag-uusapan yan. So kahit pa paano may maganda rin, kahit pa paano nilagyan din siya ng premium na cushioning. Combination po siya. Mamaya pag-uusapan natin yan sa cushioning. So parang masaya naman ako sa technology na nilagay dito. Parang ginampak nila. Very supportive tuloy yung sapatos. So dahil dyan guys, mataas ibibigay natin dito 9.5 out of 10. Almost perfect. Siguro kung full length ito na boom, saka carbon fiber pa to, baka ma-perfect ko na. Pero almost perfect kasi nilagay lahat eh. Merong strap na na technology, merong uppers na technology, no. May heel, may torsion plate, lahat naman na kailangan meron siya. Okay? Next, ito talaga ang technology. Ito talaga yung specs ng sapatos na masasabi mong pang outdoor siya, which is yung traction, no? Traction na tayo, guys. Tingnan nyo naman yung traction pattern nito. No? Napakalalaki, napakakapal. No, may nakalagay dito. Ang tawag sa technology nito is Tough OS. So, napaka-tough naman talaga ng rubber na to. Napakadaming surface area, oh. Kasi ang lalaki ng grooves. And ang kagandahan nito guys, no, nung ginamit ko siya, hindi siya nag-a-attract ng too much na dust. Okay pa rin siya sa indoor.
Hindi sobrang squeaky, pero ine-expect ko yun kasi nga, this is an outdoor shoe. So, sobrang tigas ng outsole nito na, syempre, kahit pa paano, mawawala yung squeak. Kasi kahit pa paano, hindi siya ganun kakapit sa indoor. Pero, for me, it's good enough eh. Makapit pa rin siya sa indoor. May konting squeak pa rin. So, happy pa rin ako doon. Nandun pa rin siya. Nandun pa rin yung traction niya. Mataas pa rin. Okay yung mga stops ko. Hindi ako nag-slide. Almost the same to nung Sonic. Yung, ano ba to? Sonic Team. No, na nagamit ko na kahit outdoor shoes, magpe-perform pa rin ng maganda. So, itong Tough OS na rubber talaga ng leaning. Talagang may pagmamalaki nila. Wala na akong kailangang sabihin. Hindi na kailangang patagalin. 9.5 out of 10. No, siguro, konti na lang mapi-perfect ko na siya. Contraction ng pag-uusapan, no? Very versatile kasi, indoor, outdoor, kahit saang court, matagal, durable, so sulit na sulit yung pera nyo. Next, punta na tayo sa support. Ito pa, guys, na very supportive tong sapatos na to, lalong-lalo na, unang-una dahil dito sa solid system. Dito sa solid system, no? Kasi pag hinigpitan talaga, guys, nasa loob po kasi siya nung lace eh. Pero yan, ito, nanggagaling siya dito. Ang galing ng kanyang mechanism. Ayan, no? Pag hinigpitan, talagang higpit pati dito sa may tang banda. No? Magdidig in talaga sa'yo. Ayan, nandyan pa yung, ito. Ayan, saka dito. Hihigpit talagang sobra sa mga area na dapat talagang humigpit. So, napakaganda po talaga, no? Especially dito, no? Sa lateral part na wherein, syempre, important yung na supportive dito, na maganda yung lockdown dito sa lateral area. Kasi nga, yan yung ginagamit mo pang Euro step, jab step, no? Sa mga side-to-side movement mo. So, covered ka nitong solid system, no? Itong strap na to. Plus, puro infusing naman. Puro infusing. So, kahit papano, may dagdag na support. Glued down po talaga siya. So, actually, kahit mag-toe drag ka dito, no? Pang outdoor po talaga siya eh. Kasi kahit mag-toe drag ka sa outdoor, okay naman. Okay pa rin to dahil may infusing, may plastic infusing. Dagdag support din po yan. And, yung heel nito, yung heel counter niya, napakaganda, no? Dahil dito sa heel lock technology. Kita mo naman yan, guys. Matigas po talaga. Matigas. And at the same time, comfortable. So, perfect po yung heel counter nito. Plus, may torsion support naman siya. Yung Pro Bar Lock. And may arc support din, no? Hindi ko alam, parang maliit lang siya. Hindi masyado malaki. Pero ayun, no? Ramdam ko yung torsion support dito. So, dahil dyan, mataas ibibigay natin. Perfect ang ibibigay ko dito, actually. 10 out of 10 po. Dahil dito sa solid, iba to. Panalo. Ang galing ng pakagawa. Ang galing ng mechanism nito. No? Next, punta na tayo sa comfort. No? Sinabi ko kanina na perfect yung heel counter nito kasi comfortable sa heel part. Tingnan nyo naman ito. Itong Achilles na na pillow na to. No? Napakalambot, guys. Napakalambot nito. Very padded, pero yun nga. Dito, napakaganda ng padding. Parang dito nabawasan. Hindi naman deal breaker, hindi naman sobrang nipes. So, parang nasa minimum. Parang ganun, no? Yung padding dito, parang gusto ko pa sana ng more. Pero sa iba, okay naman na yun. And yung tank kasi nito, medyo nasa minimum na naman. Parang borderline, lagi siyang nasa borderline. Good enough. Pero siguro kasi, gusto pa rin nilang magaan. Kasi magaan naman to, guys. Hindi naman siya sobrang bigat. Nagulat ako kasi parang ginampak siya ng technology, buti na lang magaan pa rin naman siya. Wala naman kasi sobrang TPU plate, 'di ba? Kasi ito yung ginamit nila instead na TPU plate eh. So, okay din 'yon. Pero yung step in comfort nito, 'yun. Doon na tayo natalo kasi lang 'to eh, light foam plus. Hindi siya gaanong malambot, nasa stiff side siya. Though padded 'to, parang konti lang yung niya, medyo mag-e-effort ka ng konti para sa forefoot flex. Medyo may katigasan siya. Pero okay lang kasi for support po talaga tong sapatos na to. For outdoor, syempre dapat rugged ka.
very structured, very supportive kasi outdoor court minsan may mga bato-bato diyan di ba? So para kayanin niya yung pounding siguro. So kaya ganun to. Wala to masyadong heel to toe transition, parang flat siya. Kaya nga napagkakamalan siyang weightlifting shoes. Kasi parang konti lang yung arc, pero okay naman. Mobile pa rin naman pa mo kasi low cut siya. Yung fit nito guys, no, true to size po kayo, maganda yung fit niya. Wide foot friendly pa rin. Kita nyo naman, malapad yan. Sakto lang din yung haba. Guys, matutuwa kayo sa pakiramdam nito sa loob. Sa fitting niya. Kasi yung mga daliri ng paa ko, intact po siya. Okay yung pakiramdam niya. Hindi siya sobrang nakakagalaw ng excessively, no? And guys, lagi ko nga sinasabi, huwag tayo matatakot sa mga sapatos na wide foot friendly. Kasi nga, yun yung safer. Lalo na yung ganito itsura, no? Baka nga, yung itsura niya mukhang alam niyo yung mga barefoot na shoes. Yung mga barefoot na shoes, guys, mga wide foot po talaga yun na pinopromote niya yung tamang pag-absorb ng impact ng ating mga daliri. Wherein, dapat talaga pag bumabagsak tayo galing sa talon, may space pa para mag-spread yung mga daliri natin. Okay, yun yung safe sa tuhod, yun yung friendly sa tuhod, saka friendly sa paa. Kung very narrow, malilimit niya yung pag-spread, nako, doon nagkakaproblema. Okay? So dahil dyan guys, bibigyan ko po siya sa fit and comfort ng 8 out of 10. Next, punta na po tayo sa breathability. Dahil nga guys, sa uppers nito na tinatawag niyang cool shell, no? Ayan. Very cool talaga siya. Malamig po talaga. 2 layer lang siya ng mesh, no? May parang, ano ba itong nasa taas? Screen mesh, tapos yung regular na mesh sa ilalim. No, so very breathable. Yung strap nga lang niya hindi breathable, pero okay lang naman. Buti na lang all throughout naman pati sa side very breathable naman. Puro mesh material siya. Yung tang din breathable naman, manipis nga lang din yung tang, no? Kaya nga sinabi ko siya sa fit and comfort na sana makapal-kapal yung tang. No, pero kasi nga baka pina-prioritize nila yung breathability din. No, sa likod puro mesh din, kahit pa paano breathable pa rin. So dahil dyan guys, breathability mataas ibibigay natin 9.5 out of 10. Hindi ko lang na perfect kasi sana ito naging mesh na lang din. Kaso lang kasi syempre pag naging mesh ito, syempre bawas din yung support. Ito kasi very supportive to Kasi very strong yung material niya. Next, punta na tayo sa cushioning. 2 cushioning o 2 foam po yung ginamit dito. Yung full length po siya na light foam plus. So yun yung parang ginagamit talaga ng leaning sa kanilang mga budget shoes. Pero good thing, sinamahan nila to ng boom. No? Kaya parang may boom pala dito. Tinagtataka ko, bakit may boom dito? Merong boom pad po, ayan puting yan, na mahahawakan nyo dito. Napakasikat ng boom cushion ng leaning kasi very bouncy, ang ganda ng energy return. Para siyang almost malapit na sa Adidas Boost, sa energy return and sa bounce and sa impact protection. Premium ang ganitong cushioning. Usually nilalagay nila yung boom sa mga pinakamamahal nilang shoes. And karapat-dapat lang kasi napakagandang technology to. And yung light foam naman nila, okay naman. Nasa stiff side, nasa bouncy side siya. Pero parang sana mas gusto ko pa nilagyan pa nila ng boom foam din dito. Kahit pad lang. Kahit boom pad lang. Maliit lang din. Katulad dito, no? Para, syempre, outdoor shoes to So, kailangan maganda talaga, perfect talaga yung impact protection niya. Kasi yung light foam plus, medyo, for me, no, parang kulang siya sa impact protection. Medyo may ramdam ako. May nararamdaman ako sa tuhod. Considering kasi, syempre, consider din natin na, consider pa, na-injured ako dati, no? So, medyo mahina ang tuhod natin, matanda na. So, syempre, mas gusto ko sana, yun nga, na mas madami-dami yung boom cushion, di ba? Pero, dahil nga sa light foam plus nito and dahil low to the ground po siya, napaka-responsive po ng sapatos nito. Para siyang pang-point guard din talaga. No, very responsive ride. You will feel fast, you will feel quick.
Wala masyadong heel drop. Mababa lang naman siya dito. Mukha lang mataas dahil dito sa design. Pero hindi. Almost flat po siya. Parang weightlifting shoes nga talaga. No? Almost flat. Yun nga lang. Dahil nga low to the ground siya. Dahil very responsive, more on court feel yung priority nito, yung kanyang impact protection medyo bawas. No? Medyo hindi ako satisfied. Sana konti pa. Kasi outdoor shoes siya eh. Diba? Sobrang impact dun eh. Sana dinagdagan pa nila ng konting buo. So dahil dyan guys, bibigyan ko ito ng 8 out of 10 sa cushioning. Last part na tayo sa price na to, no? Nasa 4,500 siya to 5,000 pa rin, no? For me, yung ganung presyo dito, parang worth it. Kasi sinabi ko nga parang so far, early this year, ito ang aking best outdoor shoes. Kahit marami akong hinahanap sa kanya, bibilhin ko pa rin to sa ganung presyo. Na ginampak ng technology, okay pa rin naman yung cushioning kasi butin lang may boom cushion pa rin naman. No? And ito talaga yung best selling point dito eh. Ito yung for me talaga pambenta nila. No, yung solid system nila. And kasi nga maporma naman, ang ganda lalo na nung white and green na binili ko nito, na ginamit ko, no? Yung shape niya, nagustuhan ko. And syempre, ito pa yung pambenta nila, yung outsole, na 10 out of 10 kanina. Na parang pinakamatigas so far na outsole, na rubber outsole na nagamit ko. So, dahil dyan guys, sulit pa rin siya, price tag, bibigyan ko pa rin ito ng 9 out of 10 sa ganitong presyo. Nagmura na nga to kasi may lumabas ng bago ng Bad 5, no? So medyo late na natin siya na review. Kaya parang for me sulit na nga lalo, no, sa ganyang presyo. Pero kung gusto niyo ngang makakuha nito, lalo na ngayon on sale na siya, maglalagay po ako ng link diyan. Legit Lazmall yan, no? Legit seller po yan. I-click niyo na po yan para matry nyo na to. Pero kung naghahanap pa po kayo ng ibang mga leaning na pang-point guard na shoes, ilalagay ko po yung mga video dito, yung video link. And yung bilog dito, pakipindot na rin po para makasubscribe po agad kayo para like kayo updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin po tatandaan. So always drink your protein. Bye!